Kakasuhan ni dating Senadora Laila de Lima, sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na anya'y nasa likod ng kanyang pagkakulong. Bumuelta naman ang dalawang dating tagapagsalita ni Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Pinatawad na raw ni dating Senadora Laila de Lima ang mga sangkot sa kanyang pagkakakulong. Pero hindi pa niya kayang patawarin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, isa na lang ang hindi ko mapatawad. But I've been praying that I'd be given the grace that one day I can forgive him. So in the meantime, ang Diyos na lang muna ang magpatawad sa kanya. Masyadong malalim ang sugat ni de Lima lalo't naniniwala siyang si Duterte ang kumilos para makulong siya. He knows exactly what he did to me. He knows. Kailangan siya talaga humingi ng katawaran, hindi lang sa akin, kundi sa mahal na Panginoon. Ang siguradoan niya sa ngayon, kakasuhan niya si Duterte. Damay rin sa kaso si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Pinag-uusapan lang namin anong exactly yung mga kaso, kailan mga ipa-file. It's a matter of justice na meron talagang reckoning dahil biniktima nila ako. Habang walang kasiguraduhan kung kailan at kung ano ang kasong isasampa nila kina Duterte at Aguirre, nakafocus muna ngayon ang kampo ni de Lima na tuluyang mapawalang sala siya sa huling kasong may kinalaman sa droga. Sa pagpayag sa bail application, sinabi ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na bigo ang prosekusyon na patunayang malakas ang ebidensya na guilty si de Lima at ang kanyang mga kapwa-akusado na sina dating Bureau of Corrections Chief Franklin Bucayo, Ronnie Dayan, Jonel Sanchez at Jose Adrian Dera. It will be a big factor kasi nga wala nang additional evidence to be presented. Sinabi rin ng korte na the prosecution failed to establish the conspiratorial acts of the accused. 300,000 pesos ay tinakdang bail ng korte para kay de Lima at iba pang mga akusado. Sabi ni Atty. Bonnie Tacardon, hindi na pwedeng mabawi pa ang pansamantalang paglaya na ito ni de Lima, maliban na lamang kung ipag-utos ito ng korte. Wala naman nakasaad ng mga partikular na kondisyon sa bail ni de Lima. Sa ngayon, tapos nang magpresenta ng kanilang ebidensya ang prosekusyon. At pagkatapos ng magiging resolusyon ng korte sa tinatawag na formal offer of evidence ng prosekusyon, ang depensa o ang kampo ni de Lima, demur to evidence ang target nilang i-file sa susunod na taon. Ginagamit ang demur to evidence para questionin ang sufficiency o kung sapat ba ang ipresentang ebidensya ng prosekusyon para magtuloy ang isang kaso. We will ask permission to file this demurrer to evidence, which is essentially a motion to dismiss the case. No? Ang magiging prayer namin dito sa demurrer to evidence is the total dismissal of the case, the last drug case of Senator Laila de Lima. May pasaring naman kay de Lima si Atty. Salvador Panelo, dating Chief Legal Counsel ni dating Pangulong Duterte. Hindi po siya makakatakas sa batas ng karma. Natatandaan nyo, siniraan niya ng Pangulong Duterte, di umano, siya ay nagpapatay ng maraming mga biktima. Sabi naman ng dating presidential spokesperson ni Duterte na si Harry Roque, hindi tamang sabihing nakalaya si de Lima dahil wala na sa pwesto si Digong. Ang nangyari po, nang nawala na si Presidente Duterte, isa-isang bumaliktad ang mga testigo labang kay Laila de Lima. Tanungin niyo ang mga sarili ninyo. Mas nagtitiwala ba kayo ngayon sa isang sistema na ang mga testigo hindi na matatakot ngayon na magsinungaling dahil wala namang mangyayari sa kanila pag sila'y nagsinungaling? So, yan na. As predicted by Maharlika, palagi kong i-acknowledge si Madam Maharlika kasi mga 2 days bago lumabas si Laila de Lima, na banggit na ni Maharlika na bantayan ninyo, lalabas si de Lima para sirain ang mga Duterte. Tampa sa kanya. Nga isang senador na supposed to be Duterte fanatico. I'm happy for her release from detention. Huh? Ay, nako.
natatawa na lang yung dating Presidente Duterte Oo nga. sa kwentuhan namin. Bago ako bumaba, nag-uusap kami. Pumasok sa studio. But for the record, Attorney Sal, kasi yun ang laging pinupush ng international community na oppression, political oppression ang ginawang pagkakakulong. But then, sinasabi natin, ang laging sinasabi, of course, sa mga reports, of course, on both sides, Attorney Sal, sa side ni Senator De Lima, and of course, sa prosecution, na may basihan ang pag-file, paghahain ng kaso laban sa senadora. Former senator. Okay. At yun dapat hindi kalimutan ng publiko. Correct. Alright. And another issue, Attorney Sal, inimbestigahan na ng tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez ang umano'y paghahako unauthorized access sa social media accounts ng mambabatas. Sa official statement na inilabas ng tanggapan ng House Speaker, sinabi nito na seryoso nilang tinitingnan ang insidente. Hinimok naman ni Romualdez ang publiko na maging maingat at mapagmatyag sa anumang hindi pangkaraniwang aktibidad o komunikasyon mula sa kanya o sa kanyang tanggapan sa kasalukuyan. Siniguro din ng House Speaker na agad na re-resolbahin ang issue at tiniyak na ang seguridad ng anilang digital platform. At matatandaan na biglang lumabas sa Facebook account ni Romualdez ang isang advertisement na hiring ang isang shoe brand. Ano po ang reaction po niyo dito, Attorney? At sinabi niyang na-hack daw. Dahil may lumabas na Advertisement. Kung yun lang naman, ano naman yun? And the question is, totoo kaya yun na-hack or baka naman nagkaroon ng problema yung mga nag-handle ng social media accounts ng speaker? Maraming hackers dito. Maraming hackers dito sa atin. Lahat na yata na, ang hindi ko maintindihan, paano kaya nakaka-hack? Ang galing talaga ng mga Pilipino. Di ba? Hindi nga lang dito, pati sa ibang bansa eh. Paano kaya nila ginagawa yung hacking nila? Samantala, Attorney Sal, ilang oras bago ang kaarawan ni House Speaker Martin Romualdez, which is... birthday niya pala ngayon? Batiin mo naman siya. Alam mo, Martin, nung mga panahon, love ko ito eh. Love ko kasi bolero. Palagi nakasmile. Charming ba? Charming siya, pero sa likod niyan, huwag ka. Why? Parang alam mo yung panahon ng mga anong tawag doon? Flute. Pag nagpo-flute ka, tapos yung lalabas ahas. yung ahas. Kumbaga yun naalala ko. Anyway, Martin, Speaker Martin, we may disagree on many things. I may disagree with all your moves geared towards the presidency. Pero tanda mo wala pang speaker na nanalong presidente dito sa ating bansa. No? Wala pa. Wala pa. Kasi nga, sasabihin niya, ako na. sabi nga ng isang pinsan niya, pinsan niya ba o uncle niya? Yan ang problema kasi nagmamadali. But since it's your birthday, that should not stop me from greeting you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Speaker Martin. Happy birthday to Speaker Martin Romualdez. Tapos yung sinabi daw ng opisyal, sinabi ni House Speaker yan, before sa kanyang birthday today, hours before his birthday, na ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na i-realign ang paggamit ng confidential funds sa isang tamang desisyon. Ani Romualdez, I believe it's the right decision. We hail Vice President Sara's decision. Dagdag din ng House Speaker na umaasa siya na magiging maayos ang relasyon nila ng pangalawang Pangulo sa kabila ng political differences. Ayan. Magkakaroon pa ba ng pagkakataon na gaganda ang relasyon ng dalawa? Sinira niya. Pagkatapos sasabihin niya gaganda, wala na yan. May lamat na. Akala ko siya dapat gumawa ng parang para gumanda. May lamat na. Tsaka, alam mo yung sinasabi niyang tamang desisyon. Hindi po kayo nakikinig kay BP Inday. Sinabi niya na at the inception na I can do without the confidential funds. I'm just doing this because I feel I have to do it. But if you don't want, okay lang. Madali sabi, hindi naman siya nagpipilit eh. Katunayan, di ba? Ang teorya ko dyan.
inintrap ninyo si BP Inday. Kasi when she was ready to present her program, why she was requesting for confidential and intelligence funds, in-stop niyo siya eh. Out of courtesy to the Office of the Vice President, approve. O, nung binanatan siya ng kaliwa, tumahimik silang lahat. O, anong ibig sabihin nun? There was a conspiracy of silence against her. Nakakita sila ng pabor sa atin yan. O, yan ang problema. Oo, so nakakita sila ng pagkakataon. Yeah. Ay, ang mahirap sa politika, Attorney Sal. We're supposed to help each other na sana mapaganda yung pamamalakad natin dito sa bansa. Diba? We cannot lead alone, Attorney Sal. Sabi sa dami ng problema na kinakarap natin. Pero kung yung target natin is makahanap na opportunity to destroy a person, to destroy their character and their capability to help other people, that's a serious problem. Alam mo kagabi. That's not something na kailangan natin sa susunod na presidente ng Pilipinas. Alam mo kagabi, nasa Manila Polo Club ko, di ba? In-announce ko pa yung kay Eddie Yap. Daming senior citizens noon. Ako, isa mga nila. Kailan mo babalik si Digong? Kailan daw babalik? Ay, hello, PRRD. Kailan daw babalik? Babalik saan? Nanonood siya ngayon sa atin. Nanonood Good morning, Mayor. Bukas manonood naman kami sa inyo. Aha, abangan namin. Abangan namin yung komentaryo niyo kay Dilima. Ito pa, Attorney Sal, pabor si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na magkaroon ng mas mahabang termino ang susunod na mamumuno ng pambansang pulisya. Ayon kay Acorda, kung magpapatuloy ang backdoor policy ay posibleng maantala ang mga nakalatag na reforma at programa para sa PNP. Inahalimbawa ni Acorda ang taunang pondo ng PNP kung saan tuwing nagpapalit ng liderato ay nagre-resulta rin sa pagpapalit ng mga prioridad. Nabatid na sa Armed Forces of the Philippines ay umiiral na yung fixed term kung saan may 3 taon na AFP Chief of Staff at Senior Officer sa ilalim ng Republic Act 11709. Si Acorda ay magretiro sa serbisyo sa Disyembre. Pabor po ba kayo na magkaroon din ng fixed term yung kapag in-appoint yung PNP chief? Una-una, Delicadeza should have stopped him from making a comment on whether the term of the PNP chief will be extended kasi siya yung involved. Yes. Kumbaga, vested interest ka. Kaya nagsasalita ka na kaya. Kumisan ang mga tao rin, parang hindi nila malaman kung kailan sila magsasalita ng ganito, magsasalita ng ganon. Parang kumbaga, para sa isang singer, meron mga singer, pag kumanta the first time, ganda ng palakpakan niya. Papakantayin pa uli yan. Hindi, kakanta na naman. Papakantayin na naman. Ako, palaging sinasabi ko, you should know when to quit. When the applause is very strong, stop. Kasi pagsasawaan ka. Exactly. Pagsasawaan ka niya. Kaya, kumbaga, nasa panahon ng lahat. Yung termino sinasabi niya, binabago na ang programa. Bakit yung babaguhin ang programa? Kung maganda ang programa, dapat talagang itinutuloy yan. Vested interest. But it doesn't mean na kailangan mong pahabain. Nag-succeed sa'yo, dapat maging matino. Tuloy. Pag maganda ang programa, ituloy. Ayan ang problema. Samantala, isinusulong sa Kamara Anti-Rice Wastage Act o yung House Bill 9510 ni Representative Kate Mikatan kung saan pinalalagay ang half rice sa mga menu sa mga restaurants o sa mga alinmang makainan sa bansa. Ayon sa kongresista, hindi pagbabawalan ng only rice. Ngunit, papatawan naman ng parusa ang mga hindi nakakaubos sa kanilang buffet. OMG! Ang panukala ay makatutulong upang hindi maaksaya ang bigas at makatutulong din para isulong ang kalusugan ng mga Pilipino kung maging batas ito. Ang mga kainan na hindi maglalagay ng half rice sa kanilang menu ay pagmumultahin mula 5,000 hanggang 20,000 at maaari rin masuspindihan ka ng lisensya. Pabor po ba kayo dito, attorney? Sino yung kongresista yan? Congressman Keith Micah Tan. Sa ano nga yan? Ano yan? Party list? I'm not sure. Saan nga si Congressman? Ano bang klaseng panukala mo yung congressman? Diyos ko. Pati yung unlimited rice, pinakialaman mo. Kaya may unlimited Quezon rice. City, 4th District. 4th District, Quezon City Representative. Naman, taga QC pa pala. Tatandaan ko nga yan para hindi na
Teka muna. Pero nag-effort naman si Congressman. Teka muna. For the sake na walang masayang nabigas. Yung unlimited rice, kaya yan ibinigay para maengganyo. Yeah. Di ba? Kasi libre. Tsaka alam mo naman ng Pilipino, talagang rice Rice eater eh. Rice eater. Bakit mo naman pipigil? Tapos ano yun mo pa? Ano sabi niya? We'll punish those who kung di maubos yung kain. Diyos ko naman. Hindi maubos yung pagkain sa buffet. Yung mas mahal pa yung babayaran mo sa fine kaysa binayad mo doon sa buffet. Sari-sari talaga. Kaya hindi ako nagtataka, maraming gustong i-abolish ang Congress